Hello guys! Good morning and happy Palm Sunday sa inyong lahat. Yung papa ko ang aga niya pumunta ng simbahan. So salamat sa nag-comment dyan kasi April 2 ngayon. So ayan, sabi daw niya pwede pa daw kumain ng karne. So kaya nagluto ako. Alam niyo na kung ano yung niluto ko, diba? Baka. Kasi since naman guys yung mga kasama ko, hindi sila pwedeng kumain ng baka. And alam naman nila na kain ako. Pero respect na lang. Walang problema naman sa kanila yan kung nakain ako ng baka. So ayun guys, since hindi naman nakain yung mga kasama ko. So enjoy ko itong ulam ko guys ha. And syempre nagpapasalamat muli ako kay Miss J sa pag-share ulit ng blessings niya sa akin. And syempre sa ate ko. So nakita niyo na guys kung ano ang niluto ko, diba? Fried rice and niluto ako ng sunny side up. And syempre yung baka na nasakan. At ayun guys, nakakamiss lang talaga kumain ng Pinoy na style na pagkain. Kung alam nyo lang, 4 na taon. 4 na taon guys. Pero sige lang, laban pa rin dahil syempre may mga ginagamit si Lord ng mga tao na alam nyo yun kahit pa paano, makakain tayo, makakatikim tayo. So, ayun guys, i-enjoy ko ito. At hindi ko ito maubos guys ha. And hindi ako nagda-diet dahil wala yan sa prescription ng buhay ko ang pagda-diet guys. Never. Katawan ko lang talaga ito na hindi ako tabain. So, kain tayo guys. Ayan. Syempre, thank you Lord talaga sa blessings. Another blessings. Iyuhan kasi kumain na ng isang donut. Kaya hindi siya guys kakain mamaya daw. Wow, Diyos ko. Ang kinakain ko ay, ano bang tawag dito? Beef silog. Ganon. O baka silog na lang guys. O diba? Amen. Ayan, kain tayo guys. Mamaya, punta dito si Miss J and si Prasan. Mamaya pa naman. Tsaka in-invite ko rin si Indira. Dahil para makuha din nila yung ibibigay ko. Si Mandira wala dito, diba? Alam nyo na yan. Nanood kayo sa akin dahil nagmumukbang ako. At saka guys, yung kanin ko, ito lang talaga yung kanin namin natira. Kaya finnied rice ko na kung saan ko ginisa yung baka natin. Sabi pa ng ate ko guys, pasensya ka na, yan lang may napadala kasi biglaan naman talaga guys. Kasi nung sinabi sa akin ni Miss J nung gabi na yon, tapos, tumawag agad ako sa ate ko at nagsabi ako na ganito, ganyan. Kasi yung ate ko ganun talaga siya. Kung magpadala yan sa akin, madami talaga siyang pinapadala. Kaso lamalas ko talaga guys, hindi kami nag-usap ng isang taon. Sabi niya sa akin, pasensya ka na. Dahil biglaan, yun lang. Sabi ko yun lang, ang daming ano. Super blessed ako guys and salamat sa mga comments niyo. Si Miss J parang namamasya lang siya sa Nepal. Parang natulog lang sila dito. Tapos balik naman the next day. Sana all. Bakit kaya hindi ko nakilala yan siya? Sa UAE pa ako. Hindi sila nakita ng ate ko. Ate ko pala naghatid. Kasi dapat yung maghatid lang, yung pamangkin ko. Kasi may program sila sa mall na yon. Kasi nga, miyembro yung aking pamangkin sa isang group na mga sayawan. So, ayun guys. At ang mga kasama niya, syempre mga iba't ibang lahi. And talagang nag-enroll dyan yung pamangkin ko. So siya sana yung magdadala doon sa kay Miss Joanna sa shop nila, sa branch na yun. Kasi mayroon silang events doon. Hindi siya nag-work sa showroom guys. Kasi syempre ano siya sa office talaga siya. So wala doon si Miss J na sa kabilang siya, office nila. So pinaiwan na lang doon, tinawagan na lang ni Miss J. And ayun, yung ate ko, hindi sila nagkita. Thank you, Lord. At naubos din. Guys, may papabasa tayo kayuhan. Anak. Loudly. Kaya pala ang taba mo kasi tatlayok. Laga sabil ang interest sa'yo. Kung wala perfect, walang Cheetos ha. No Cheetos. Oh. It's wrong. It's wrong. This is nagsabi ng. Oh. Kaya pala ang taba mo kasi tatlo yung nagsabi lang interest sa'yo. Sige. Eat well, anak. Congratulations, your Cheetos. Bye-bye, tita. So, guys, dito kami ni Johan. Kasi naligo si Johan. Lilinisan ko kanyang paa. Kami anak niya. Ayan. Look, guys, so fresh na si Johan. Ayan. Kasi, yung kanyang paa, kailangan na talagang, his nail need to be, demolished. Just joking. Hindi, para at least mainitan siya ba? I hit my leg there, my God.
Ha? I hate my leg. Naano niya daw yung paa niya. Bakit? Why? Bakit? Why? Why? Even the rat hit me in the face. Oh, take care. Naano niya pala yung ano niya, yung paa niya daw na ano ba yun? He get hurt. He get hurt. Kasi nga pinadala ko sa kanya yung ano, yung... I'm going up, the rat hit my face. I'm going up, the stair hit my leg. Kasi slowly lang. Yung stairs daw. At least may initan pa siya. Yung ano, na-crush na yun. I beat the stairs. Inaway niya yung ano eh. Tatlong anak-anak. Here, para mainitan, guys. Hello guys, so nakita nyo yan guys, may iso-zoom ako guys ha. Ayan guys, yung bagong kapitbahay namin, sa likod nito, sa nauna sa kanya. So, yung basura ata, sandali guys ha. Ayan yung basura, si Buwa nagtapo ng aming ano. Hindi talaga binibigay ni Buwa yung garbage bag, oy. Kasi puro yan plastic eh, nakaseparate kasi yan, ang basurahan namin. Tapos si Buwa pala guys, nag-aayos siya guys ng mga halaman dyan oh. Naayos niya. Hayaan natin si Buwa kasi yan ang exercise niya. O binabago niya. Okay, so balik na tayo dito guys ano, sa aking kapitbahay. Ayan, hindi na zoom masyado yung mukha natin. So katatapos lang nila kumain ni Buwa, ni Deepak, tsaka ni Johan. Kasi ako nakita nyo naman kanina kumain na. So ngayon guys, may nag-doorbell dito sa amin. Yun nga ang bagong kapitbahay. Sinamahan sila nung lalaki na binilhan namin nung manure ng baka, no? Kasi kilala niya kami dito. So nakiusap sila, actually nauna pala silang nakiusap kay Buwa yung bagong bahay ha, na makikonek muna sila. Siguro kasi need nila talaga ng kuryente. Katulad din dito guys sa kapitbahay namin, nung bago pa lang sila, need nila connection ng kuryente for ano lang, for time being lang guys. Tapos kung dumating man yung bill namin, babayaran naman nila. So ngayon guys, di ba may mas malapit sa kanya yung nauna dito sa harap namin. So makikichismis muna ako sa inyo, makikimarites muna ako sa inyo. And ayun nga guys, nag-doorbell sila. Ngayon lang, yung bagong kapitbahay na yan, yung sa likod nga, makikonnect sila sa amin. Parang may gagawin lang. Sabi ni Deepak, bakit kaya itong kapitbahay natin, siya ang malapit, bakit hindi niya malang pagbigyan? Sabi ko, ganun talaga siguro ugali niya. Pero siya, pag humingi siya ng tubig sa atin, ang kapal na talaga ng pagmumuka. Pag tuwing humihingi sila ng tubig sa amin, syempre tumatakbo yung metro ano sa kuryente. Yun guys, parang hindi kagaya sa atin, iba ang tubig, iba din yung ganon. Pero yung kasi sa deep well yun ang gagaling, so connected siya sa kuryente namin. Iba naman yung hindi sa deep well dito. Hindi lang isang beses sila sa amin humihingi. Maraming beses talaga guys, minsan sa isang buwan. Noong una, siguro nakatatlo sila, nakaapat, ganon. Ngayon nga guys, bihira na. Tapos siya never siya talaga papakita ng muka. Basta naghihingi sila ng tubig, yung anak niya lang. Ngayon, ito yung kapitbahay namin, yung sa likod ko, never talaga sila binibigyan ng tubig guys. Kaya sabi ko, nakita mo itong kapitbahay natin, sabi ko kay Deepak, never talaga sila bibigyan ng tubig. Isang beses lang sila humingi, talagang pinarangka talaga sila ni Didi dito na hindi ko kayo bibigyan dahil yung tubig, mahal din ang binabayaran namin sa kuryente. So never na sila nagingi. Tapos guys, hanggang ngayon, hindi yan sila natigil-tigil hingi sa amin. May kasalanan din kasi itong dalawa kong kasama, hindi kasi yan marunong guys umayaw. So parang ganun ang nangyayari ano. Kaya sabi ko kay Deepak, simula ngayon at kay Buwa, hindi kayo magbibigay ng tubig sa bahay na yan. Tapos sabi nga ni Buwa nung last, sa next na magsabi sa akin yung anak niya, sasabihin ko sira yung motor natin. Yun naman dapat. Ano naman si Deepak, sinabihan ko na sa susunod, kahit siya ang magsabi na mahingin ganito ganyan, wag na wag nyo nang pagbigyan. Kaya ayan guys, umanda siya talaga sa susunod pag may hingin siya. Ayan si Buwa, may sinasabi. Kibo. Naramro, kasi may balak na naman siya bubunutin ito guys.
Teka lang. Naramro, daddy? Naramro? Ramro? Kasi bubunutin niya na naman yan, guys. Sabi niya, liit naman yan kasi binabago niya. Oh, dalhin niya sa taas. Okay. Dalhin niya daw sa taas yan. Sabi niya, pinalitan ko, Mila. Ali, space siya. May space kasi dito. May space. Alam niyo ba itong lagayan ng mga halaman? Ano ko yan, guys? Kasi wish yan ni Ama, ano? So, niregalo ko yan kay Ama, guys. 3 yan. Nasa taas. Pero ang ganda ng style, guys, ano? Pag may ganyan. Kasi well arranged. So, ililipat niya na naman nagbago na naman. Yan yung mga itinantanim ni Buwa. Bali, nagpalit siya. Ito yung mga galing sa taas. Ano kayang halaman ito? Tulasi, no? Ramro. Tulasi daw ito. Color Ramro. Maganda yung kulay. Nabasag. Ay, nabasag pa, daddy. Okay, daddy. No problem. Unsa, daddy, no problem. Nabasag na ni Buwa. Tulasi, daddy, oh. Tulasi. Ramro color, daddy. Maganda yung kulay. Ayan, tuloy. Nabasag, tuloy. Tawa din si daddy. Ramro, daddy, Ramro. Ilipat niya lang. Cotton camera. Yan. Hindi na alam, daddy. O, tignan nyo ang dami. Deri, daddy. Sabi niya, Mila, pag nag-ano naman, ililipat ko na naman yan. Oh. Okay lang daw. Pinalitan niya. Sabi niya, pag ano naman, pag lumaki, papalitan ko yan. Oh, yan yung nabasag niya. Tanim din yun. Okay, daddy. Nabasag ko. So guys, ayan, kumakain ako. Si Deepak magbabacuum siya. Tapos na kasi yung trabaho ko. Kaya guys, nagluto na ako, nagugas na ako sa kusina. Pero tinulungan din ako ni Deepak sa kusina pa konti-konti. So ayun, nag-edit ako. Tawa ko, buwan, nabasag tuloy. Tawa ko, buwan. Yung kuryente guys, hindi yan forever ha. Yung may gagawin na sila. Gaya din sa amin noon guys. Nakikonnect din naman kami sa ibang bahay. Para lang matapos yung gagawin. Hindi naman na forever sila makikonnect. Ayun. Tapos magbabayad naman sila. Maingay na guys. Balikan ko kayo mamaya-maya.